Good evening everyone, welcome back sa ating channel. Eto, ating pupulsan itong si 6th District Congressman Benny Abante. Tingnan natin dito kung ano yung mga mga sasabihin niya rito kay interview with Pink Web. At wag na nating masyadong patagalin. Let's go on. So, go on, Miss Pinky. Conducting their own investigation into alleged anomalous flood control initiatives, in Manila, Mayor Isko Moreno revealed over 200 projects worth billions of pesos were implemented without permits. The capital's 6th District Representative backs Moreno's call for a probe and even prodded the mayor to start in his own district. Let's get on point with Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. Congressman, good to have you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Good evening. Good evening. Okay, let's start with Manila because is it true that there are 200 flood control projects worth about 14 billion pesos that Mayor Isko is saying was done without permits? That is what Mayor Isko said, no? More than 214 billion, and it was also told that he told the press that I had about 2 billion in my own district, no? Congressman, mawalang galang na po. Ito pong hawak ni Isko Moreno, ni Mayor, ay inano po ito, nakuha niya sa website ng Sumbong sa Pangulo. Sinabi niya naman doon sa interview niya, napanood ko rin po yun, kaya lilinawin po natin. Hindi po galing kay Isko, hindi po galing kay Mayor Isko pala. So tuloy po. There's a congressman that had 4 billion. Kaya sabi ko, I'd like him to start in my district because anyway, see, Manila, yun, ay hahamonin nyo si Yorme ng ganyan, ay talagang gagawin niya yan. Baka unahin yung distrito nyo. Kong, sige po. Alam naman natin yun, pagka hinamon yun, talagang pag may hawak yun, talagang ipapakita niya yan. Kaya nga babantayan niya raw kayo eh. Nauna na nga si umiyak na yung isa. Sasabihin pa ba natin dito? Umiyak na. Na gawa na rin natin ng content yun. Yun nga lang eh, syempre. Tuloy. It's actually a city that is below the sea level. No? And so my district alone is Catch Basin, or Catch Basin. In fact, the two main tributaries like Pasig River and San Juan River go to my own district. Did you say San Juan, sir? San Juan River. Okay. And Pasig. San Juan River is the dirtiest river in the Philippines, and we cannot do it. Sandali lang po. Mayor Zamora. Ayun o. Tinitira ka ni congressman. Mukhang tinitira yung mga mayor nito ha. Bakit si Francisco Javier Zamora calling your attention, tinitira ka na yun ni Congressman Abante kasi dirtiest daw. Dirtiest river daw yung maglinis naman kayo dyan. Mukhang tinitira kayo, ipakita nyo na hindi naman siguro marami yung ilog nyo dyan. Bakit naman sinasabihan kayong dirtiest? Grabe naman yan. Pwede naman dirty ka mo lang eh. Bakit naman dirtiest talaga? Grabe naman yan. Calling the attention. Mayor Zamora. Di ba tuloy? Do anything about it unless otherwise doon sa taas like Quezon City and Mandaluyong would do. Ayun. Joy Belmonte, tinitira ka na naman. At saka sa Mandaluyong, sino ba yung mayor ng Mandaluyong? Mamaya i-research natin kung sino. At saka Belmonte, yan. Mga mayor yata tinitira dito, mga galit. Sir, Kong, galit ka yata. Mapastop na lang, kasi hindi ka naman pala nanalo. Ba't kita tinatawag na Kong? Malamang dyan hindi sa pag-ano
Yung mga pagkakamali mo, sa totoo lang, Pastor, yung mga pagkakamali mo dito sa mga interview mo, malamang yan, baka hindi sa pag-ano, baka sipahin kayo dyan. Sipahin kayo ng amo nyo. O sige po. Something about it. Yeah. So, kahit na anong gawin namin dyan, wala rin mangyayari. So, we're waiting. This is not just... So, ibig sabihin pala, wala palang mangyayari. Bakit pa kayo gumagawa ng mga proyekto? Pwede dapat inilaan na lang sa mga ano, inilaan nyo sa edukasyon, inilaan nyo sa mga healthcare, inilaan nyo sa DSWD, daming nagugutom. Diba? O kung ano-ano man dyan, kaysa naman wala palang mangyayari. Bakit nyo pa pinupunduhan? Sige nga, bilyon-bilyon pa, bilyon ha? Bilyon ang usapan dito, hindi milyon. Bilyon ang usapan sa iyo, sa inyo sir. Pastor, 2 billion, 2 point something billion. So, kung wala palang mangyayari, edi gumastos lang tayo. Pwede anong nangyari? Edi baha pa rin, basura pa rin, sa inyo pa rin. Di ba? Parang ano na yata to si pastor mukhang medyo makakalimutan na po tayo. Medyo mag-ano tayo, yung anong vitamins yun, yung para pang talas ng memorya. Wala pa lang mangyayari. Di sinasabi nyo na sana, proyekto dito, gagawa tayo ng project dito. Tapos wala ring mangyayari. So, ba't pa kayo magpo-propose? Di na kinakailangan, di ba? Ano ba naman yan? Halimbawa sa atin, trabaho natin, kung ano man yan, sinabi ng boss, sinabi mo sa boss mo, boss, ganito, gagawa tayo ng dito, ng isang bagay, pero walang kwenta. Anong sasabihin sa'yo ng boss mo? Ba't pa tayo gagastos, di ba? Wala naman palang kwenta yan. Sige, tuloy po. The Manila problem, this is actually a Metro Manila problem. Yeah, in fact, you were quoted as saying that dapat or it is better that you look into San Juan, Mandaluyong, Manila, Quezon City para holistic ang approach nito. All right. But in your district, because you were congressman 2022 to 2025 of the 6th district, did you already check how much went to flood control projects? In my district, I think from the 19th Congress to about this Congress here, 2025. Up to 2025. Yan na, nagkakandaan mo na. Nagkakanda buhol-buhol na yung pinagsasabay. So, parang nakakalimutan na yata o nauutal-utal na. Ano pa ba yan? Pakituloy na lang ng maayos. Around about 2 billion. Ayun. 2 billion. O di, tama yung sinasabi ni Yorme. About 2 billion. Sabi nyo kanina, parang hindi. Sige nga. Yun, no? But that 2 billion did not go all through to the flood control projects. I have multipurpose halls that were built actually. I had pumping stations built on some rivers, and then drainage. What we did was the DPWO changed the drainage from yung pambilog na cement to a culvert para mas malaki, no? That's the reason why we were able to address the flooding in my district. Unlike before in 2004 where so the it was flooding worse. It was worse before. Oh, it was worse. Like the Ondoy. I mean, we cannot anymore pass through it with our cars. So there is a military truck that I actually rode on, no, and went through the flooded street in Santa Ana. But would that be a fair comparison, Congressman? Kasi hindi pa naman natin naaabutan si Ondoy level eh. So you really don't know kung ganun kadami yung bumuhos na ulan, kung ano magiging effect doon sa 6th district. I think Ondoy is only about 4 or 5 years ago. Sandali.
Ito, huluyanin na yata to si 4 or 5 years. Ano ba yan? Ondoy, ang tagal-tagal na ng Ondoy. 2009 pa po. 2009 pa po yung Ondoy. Naalala ko dyan, kararating ko lang dito yun eh. Kasi nag-ano ako, dahil wala tayong anong trabaho, mamapasukan na yung pang ma-regular tayo, 6 months, dati 6 months, natatanggal ka, hindi ka ma-regular. Sa Banas ko, nag-abroad na lang ako. Dito, kahit papaano dito, ako ang magsasawa. Hanggang ngayon, alhamdulillah na tayo ay umabot na ng 16 years, 17 years, ewan ko, hindi ko na matandaan. Basta yung Ondoy na yan, ang alam ko dyan, 2009. Kararating ko lang dito. So, tapos sasabihin mo na 4 years ago, 16 years na ako dito. Oy, ano ba naman to si Pastor? Mukhang kakalimutan nyo na yung mga pangyayari. Ano ba yan? Ano yan? May ano na kayo? May kalimot na. Parang hindi nyo na natatandaan yung mga nangyayari. Sige po, tuloy. Oo. The kind of rain that are actually falling now, that we're having now, is almost like Ondoy before. Okay. See? But ngayon, at this point... ngayon sa totoo lang yung Ondoy talagang napakalakas. Yung buhos ng ulan napakalakas. Ngayon po, dyan sa may kaka-upload ko lang kagabi. 2 hours. 2 hours lang yung ulan. Tapos hindi pa kalakasan, 2 hours lang. Nakita niyo yung baha. Sinabi ko pa nga dun sa kotse, naging jet ski. Lumulutang na. Yung meron akong nakita ang isang kotse dun, bubong na lang yung nakita. So ibig sabihin, hindi lang basta hanggang Baywang, hanggang lagpas Baywang. Baka hanggang dito na sa leeg yun. 2 hours lang yun tapos sasabihin nyo, kumpara nyo yung Ondoy, bagyo yun. Ito, ulan lang po. Sige. In time, in Santa Ana alone, we do not have that kind of a flooding now. The flooding we have would now be in Santa Mesa, where the San Juan River flows, and also in Punta, where the in San Juan huwag niyong kalilimutan. Sinabi niya kanina, dirtiest river kay attention, kay maglinis kayo. kay Mayor Zamora. Kanina yung kahapon yung inano natin na na baha sa sa Quezon City. Alam ko yun, pagkakakuan ko parang Mother Ignacia Street, parang ganun. Tapos napakalakas ng yung ragasa ng tubig. 2 hours lang yung ulan. Paano pa kaya pag nagbagdamag yun? Baka wala na talagang wala na talagang doon. Lalo na doon sa lugar na yun. Nako, likas talaga kung mayroong mga bahay doon. Hindi nakakayanin. Dahil sa mga kapalpakan ninyo, pangingialam ninyo. Dapat nga, asikasuhin nyo, gumawa ng batas. Matanong lang, ano po ang magandang batas na naipasa nyo nitong 19th Congress? Kasi alam ko, wala kayong nagawang batas kasi tumutok kayo sa impeachment, tumutok kayo sa 125 confidential fund, tumutok kayo kay sa mga Duterte, sa pagpapakulong sa Duterte. Yun ang mga tinutukan nyo sa mga investigasyon sa mga Duterte. Ngayon, isa pa ito, nagbabaha dito sa Maynila. Ang panukalo nyo pa, mag-imbestiga sa sa Davao. Kaya itong flood control na ito, kung hindi natin tututukan nito, malamang ang puntirya na naman nito sa sa Duterte, sa mga Duterte na naman. Kasi inuumpisahan na nila Nakita niyo yung pattern, nakikita niyo yung inuumpisahan na naman niya ni Pastor.
Kasi yung sinabi niya, natignan yung flood control ng Davao. Imbestigahan kung ano man dyan. Eh, sinagot siya ni ano, sinampal siya ng resibo from 2009, from 2000 to 2022. Nandoon yung gaano kakapal na papel. Nandoon lahat. At kung nagkukulangan pa kayo, pumunta kayo sa DPWH, sinabi niya, ibibigay niya lahat. Ibibigay nila lahat ng mga informasyon na kailangan nyo. Pati sa mga amount. Kung magkano man yon, kahit kung ilang billion yon, at least nakikitaan natin, napakalinis, napakatibay. Nakita nyo yata yung vlog nung, hindi ko alam kung sinong vlogger yon. Ginawa pang pasyalan. Yung pinakataas nun, pinakaibabaw. So, tumitingin ka na lang doon sa ano, sa tinitingnan mo yung agos ng tubig na nanggagaling doon sa ano, sa kung saan man pinanggalingan niya, umaagos yung tubig, namamasyal ka pa. May mga magagandang mga upuan, may mga ilaw, street lights na anong tawag yung solar powered. Tapos ano pa ang sabi ni Mayor ni Congressman Pulong, kahit saan naman bumabaha. Totoo naman yun. Oo. Pero sa Davao, bumaha man, sandali lang. Kung baga, hindi lang nakayanan ng drainage system, pero may dinadaluyan. Hindi lang nakayanan dahil, halimbawa, kumain tayo, sabay-sabay nating isinubo, hindi mo naman manguya lahat. Dapat paunti-unti. Ganon din sa tubig. Kahit nakaunti, may dinadaluyan para humuhupa yung tubig, bumababa diretso sa drainage system, papunta doon sa flood control ninyo, papunta sa ilog. Hindi yung stagnant nandyan sa sa Maynila eh. Sa totoo lang, pag bumaha, stagnant na. Pwede ka na nga maglagay ng ng mga hito. Pwede mo nang lagyan ng hito, tilapia, mabubuhay na. Sige po, tuloy po. Pasig River actually go into. So doon lang ang flooding. And the thing is, I was telling the DPWH and the MDA because I complained about a week ago that when you build something, you should not only build that, you ought to monitor it and you ought to maintain it. But the thing is, it's not being maintained properly. So that's the complaint that I have with the MDA and the DPWH, because they should monitor if it's working, they should maintain it and it's working. Because right now, there was a chairman that complained to me in Biata Pandacan, where the Pasig River actually flows. And the pumping station there with the floodgates have not been working for about 4 years. So I asked the MDA, and the MDA told me that's the problem of DPWH. I want to get to that more, sir. But when you mentioned the amount rather of 2 billion, this is probably 2022 to 2025 now as we speak. Sabi mo, hindi po lahat yan flood control dahil meron kayong multi-purpose. Meron kayong number just on flood control, which would include the pumping stations, etc., the culverts, lahat po yun. Just an approximate. Palagay ko yung pumping station na pinagawa ko since tinita natin Congress. Sandali lang, pinagawa niya. Sir, dami niyong pera, ano? Pinagawa niyo ba talaga yun? Galing sa bulsa niyo yun, ha? Pinagawa ko kasi pagka ng angkin, halimbawa ako, nagpagawa ako ng bahay, o pinagawa ko yan, bahay ko yan. Ito sa inyo galing, sir. Sige, pastor pala. Huwag ng congressman. Hindi naman nanalo daw, sabi ni ha. Ito sinabi ni si Congressman Pulong, ha. Would be around mga 5. What is 5, sir? 5 pumping station. Okay. Pero in terms of cost, magkano po ang napunta sa 6th district in terms of cost for flood control? I think there's hindi ko alam lahat, pero one pumping station would cost around somewhere from 25 to 50 million. One pumping station. Kasi talagang mahal because the equipment come from abroad. Quick question about that, follow-up, sir. I recall reading something that there was a pumping station that Mayor Isko was saying in Santa Mesa
na tama ho ba na ang generator ay nakakabit sa tama ho ba car battery? Okay. Now, of course, that is DPW's problem, no? They should actually maintain that. Paano po kayo dyan sa pumping station? Ang pagkakalam ko dyan, yung car battery, parang ginagamitan lang ng starter yan. Kaya nandoon yung car battery kasi sa starter. Pagkakalam ko kasi para mapaandan niyo yung makina. Kasi parang ano yan, parang sa sasakyan nyo yan, sir. Yung maganda yung sasakyan, yung ayan, Mercedes-Benz ba yan? Di ba pag ini-start mo yung sasakyan, saka andar yung makina, ganun din po yan. Kaya mayroong car battery. Huwag nyo hindi na kinakailangan na ipaliwanag. Naintindihan po namin yun. Palagay ko ako rin nagpatayo nun when DPWs built that. Kaya nagpatayo ikaw nagpatayo Dami mong pera talaga, pastor During my time, it was also the time of Mayor Isko. He was the mayor then. But ang pinagkataka ko, bakit ngayon lang niya nakita? When it was actually built during his time when he was mayor. But marami din, that's the same question we can ask every single one of you and every single LGU, sir, just to be fair, na bakit ngayon nyo lang lahat yan napapansin? Hindi ho ba? That's why, hence this investigation after the president said, mahiya naman kayo. Okay, so be that as it may, sir. So do you think it's a positive development right now that everyone seems to have, their own stake, their own opinion, their own investigation into these flood control projects? It is. I believe, Pinky, that should be. That should be talked about every day. We should actually finish this. No, it's not just that will be in the press for about 1 week and afterward, boom, nakalimutan na. No, palagay ko, we should actually put a period to this. In the 6th district, have you gone around, have you checked, Congressman, to see if you have, number one, ghost or substandard flood control projects? I would go around. In fact, I have my own engineer that. Nakuryente na naman, mayroon siyang sariling engineer. Meron kang sariling engineer talaga. Ano yan? Pwede bang pangalanan yung engineer na yan? Para maisama natin sa maisama natin sa Blue Ribbon Committee bukas. O kaya pwedeng ipadalhan ng pa-request natin kay Senator Marcoleta na padalan ng yung engineer nyo. Ano yun? At saka tanong po, ano yun? District engineer? Or sa contractor engineer? Pakilinaw po. Actually monitor the project. Yan from the time they started, while they're building it, and after building it. Because usually, after building it, when it's completed, we have an inauguration to it. So, hindi pwedeng hindi makompleto yan pag may inauguration, dapat nandiyon kayo. Pero, ang pinagtataka namin dito, syempre 2024 inano yan pinagmalaki ng presidente yun na magkano yung ilan yun 5,500 flood control projects. Pero bakit kahit na isang inauguration wala kami nakita? Yun ang tanong. Because we cannot inaugurate if it's not completed. See? And I would like to say that there's no substandard project in my district. There's no ghost project in my district. That I could be able to assure. Saan napunta yung 2 billion? Mahigit. Kasi walang ghost project. Walang ghost project Walang substandard Pero baha pa rin. Saan napunta yung 2 billion? 2 billion. Billion pala yung usapan dito. Sure the public about that. Wala po kaming makikita o yung mga tao o yung mga reporters na substandard or ghost sa 6th district. Wala kayong makikita. During my time, I do not know. Dito, during your time. Ito, time mo ngayon. 19 Congress, time mo. 20 Congress, time mo. Kaya, titingnan namin. I don't know the past congressman, but during my time, wala. And your time would be which Congress? Well, the 19th? I was a congressman in 2004 until 2010.
And then Tagal I na came pala. back in the 19th Congress, and then this Congress. Okay, all right. Quick, siguro fact check lang, sir. When you mentioned Ondoy, that was a bit of almost 2009 pala po yun. 2009. Ganun na po katagal yan. All right. So, Alright, nadali ka. 2009 yun, 2009. 2009 yun. Hindi yun 4 years ago, 5 years ago. Panahon ni Duterte. Panahon ni Platay Digong. Nandito kami yun, no? 2020, 5 years. 2025 ngayon, 4 to 5 years. 2020. Pandemic yun, pandemic. Dito kami nakahiga. Sa amin dito, kahit papaano, kahit na wala kaming trabaho nun, kahit papaano, may sweldo kami. Private kami, private. Hindi kami sa gobyerno. it's a good thing that people are more curious, interested, and want people to be held accountable. So if you say in the 6th district, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema contractor doon po sa 6th district. Wala. In fact, I check on my contractors when the president begins to list down all the contractors, and I'm so glad. Nakahuli na naman, nakuryente na naman to, may contractor siya. Nakita mo, may sarili na naman contractor. Ito, may sariling engineer, may sariling contractor. Tapos siya nagpagawa ng mga kung ano-ano mga proyekto. Ang yaman yun, sir. Hindi ba galing sa gobyerno yon? Hindi ba galing sa mga taxpayers money yon? Hindi ba galing sa amin yon? OFW, kasama ako. OFW. Taxpayers money. Nawala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po, wala akong kaibigan contractor. In fact, it is actually the DE. Ka na, kakasabi mo lang eh. Kakasabi mo lang, pastor. Tapos sasabihin mo, wala kang kakilalang, may contractor. Sabi mo na, may contractor. Tapos ngayon, sasabihin mo, wala kang kakilalang contractor. Ano yun? Sabi ko nga sa inyo pastor, makakalimutin na kayo. Paano pa kaya pag batas ang usapan dito? Ang pinaka-main na trabaho nyo talagang gumawa ng batas. Ang tanong ng bayan, sa tagal nyong naging congressman, anong mga batas ang nagawa nyo? Anong mga batas ang naipasa nyo? Lalo na sa 19th Congress. Kasi nakita namin kayo kung gaano kayo kabisi. Di pa ako nagbablog noon. Nakita ko kung gaano kayo kabisi. Wala kayong ibang ginawa dyan sa Tricom kundi Duterte. Mga kaalyado ng Duterte, sa mga inuugnay sa Parmali, inuugnay sa Pogo, inuugnay sa missing sa Bongero. Pinaguhukay nyo pa yun. Ngayon, nagda-dive pa daan saan sa Taal. Ano ba yan? Nakakalimot na yata ito. That suggests what contractor to use, you see. Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPW always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. So you've never had any dealings with the DE dahil nagiging sir, medyo notorious ang mga DE ngayon dito sa usapin ng flood control. Do you have any dealings with them? Meron ho ba kayong naging project na napag-usapan, na sinabi mo, kailangan mo to gawin, kailangan mo ibigay to kay contractor na ganito, or otherwise, sir? Hindi ako nagsasabi ng ganun because I'm not even party to the bidding and everything like this. They're the ones doing it, actually. No. Ang ginagawa lang namin, there is what we call as the congressional initiative, no? It's not the insertion, but the initiative. It means that, okay, there's a barangay chairman who would tell us, we have a problem with this, so, okay? Hindi, wala talaga yung sa insertion, sir. Wala kayo doon kasi sa APRO yun. Tapos ang insertion nangyayari sa di ba?
nangyayari sa BICAM, di ba yung NEP? Iba yung NEP. Tapos pagdating sa GAB, tapos iba sa GAA. Doon na nagkakaano sa may gitna mismo. So, hindi na kayo kasali doon. Yung gumawa noon sa BICAM, yun ang nagdi-distribute sa inyo. Yung amo nyo. Di ba? Saldi ko, nasaan na? Dapat siya magpaliwanag dyan. Okay, pakilista yung problemang yan, and I would discuss with the DPWH about the problem, and if the DPWH would put a budget to it, then okay, we're gonna put a budget to it. Pero yun din po, hindi naman po ikinakaila ng ibang mga congressman na kailangan kayong lumapit sa, for example, sa DPWH para pondohan certain projects in your areas of responsibility. Actually, ang nilalapitan namin yung secretary, di ba, during the budget hearing. The DBM? Yes, Okay. the DBM. The DBM should be blamed for that, because the NEP, for example, when they submit the budget to Congress, is the NEP. It's the DBM that actually submit the NEP to Congress. They're the ones that actually get all of the funding. That's right. Oh. And then later on naman, pag naging GAB na yan, o naging GAA na yan, naging batas na yan, doon lamang nagkakaroon ng tinatawag nating congressional initiative. Where, for example, the need of the district, pwede nilang pakinggan. Pwede nilang sabihin na wala kaming pondo dyan. See, pero doon din that's how pumapasok si limited insertion, di ho ba? Si congressional insertion. Then that's not the DBM secretary. It's the fault of Congress kung may insertions. Kasi actually, the money stays the same eh. Tama. If I would say there Diyan is... nga nadulas yan. Diyan na nakuryente si ano eh. Diyan na kuryente si Kimbo. a certain insertion to it, but sa amin we have congressional initiative more than the insertion, because what we do is we just tell them, okay, there's a problem in my barangay here, if you would like to fund it, okay, kung wala kayong pwedeng ipondo, wala akong magagawa. See, because they hold the budget. But that's also the reason why this coming budget season, sir, there are going to be reforms, ni Huba, as mentioned. Sabi po ni Congressman Toby Tiangco even before, actually during the President's State of the Nation address, sabi niya po, tanggalin na kasi ang mga small committees na yan dahil wala ngang record ng mga small committees. In fact, during the first, it wasn't called a hearing, talk, regarding the 2026 budget, the congressman, Toby Tiangco, hindi ho ba hinihingi pa nga yung records mula kay Congresswoman Swan Singh? Kasi nga, wala daw records itong small committee dahil ang lumalabas, sir, merong mga nangyayaring magic dun sa mga small committees. Kawawa naman si Congresswoman Swan Singh, because Swan Singh? siya, Hindi Swan Singh. batang-bata siyang legislator, no? Hindi pa siya. Swan Singh po, hindi Swan Singh. Swan Singh ba? Swan Singh ang pagkaalam ko. Hindi pa niya time yun eh. It was Congresswoman Stella Kimbo. Right? Oo, hindi pa niya time yun. Siguro, Toby Tiangco has been there for what? The past Congresses. He should have actually, complained already on that before that time. Bakit ngayon lang? And I was thinking, alam niya na yun eh, nung pa. Bakit niya nun siya nagko-complain? Yeah, in fact, I asked him that same question, and then meron po siyang resibo. Way back, maraming beses na rin daw siyang nag-complain. But okay, so there is going to be a hearing by the House. It's a TRICOM hearing, and you will be chairing that as well, right? No. I'm chairing the Quadcom. The Quadcom, just sorry. be part of the Hindi TRICOM, kayo dun yes. sa TRICOM. All right, so there's a TRICOM kasi medyo nakakalito yan eh. So it's going to be public accounts? Yes. Public accountability? Public accounts and public order. Public order. And public works. And public works. And public money. Isama nyo na, public money. Public Duterte. For Duterte yung mga kuhan nyo din sa Quadcom eh. Wala na nga yung isa, si Paduano. And that will start on Tuesday. We're going to talk about that. After the break, we'll continue our discussion. Ayan. So hanggang dito na lang po ang ating reaction dito sa ulyanin na pastor. Ulyanin na siya. Hindi na niya alam yung pinagsasabi niya. Sa totoo lang,
Ondoy, isa-isahin natin. Ondoy, 2004 years, 5 years back. Samantalang 2009 yun, ang layo. Di sinabi mo sana kahit na 2015, medyo malapit-lapit pa. Pero yung sinasabi mo, 4 years, 5 years, ang layo, 2009. Oh, pangalawa, meron daw siyang mga engineer. May engineer, sabi niya. Tapos sinabi niya, wala siyang kakilalang engineer. Pangatlo, doon sa contractor, may contractor, sabi niya, may contractor. Tapos wala na naman siyang kakilalang contractor. Ano ito? Parang niloloko. Matagal naman na tayo niloloko ng taong ito. Kung sa bagay, sa totoo lang, mahirap ka nang tawaging congressman. Kasi talo ka, maski sa distrito mo, sinuka ka na. Talo nga di ba? Dapat wala nang karapatan magpa-interview dyan. Pero yan talaga ang mandato mo. Sa totoo lang. Kasi pag wala ka ng silbi dyan, sisipain ka na nila dyan. Ngayon pa, nagkakalat ka ulit. Nagkakalat ka pa. Kakalat ka rin mo yung amo mo. Nako, patay tayo dyan. Kaya, payo ko sa inyo, sir, mas mahinam na lang eh. Bigay nyo na lang doon sa ano, doon sa talagang nanalo. Para naman mabawasan yung mga pagkakasala nyo eh. Baka patawarin pa kayo nung nasa itaas. Na wag naman sana. So, napatawa tuloy tayo. So hanggang dito na lang po ang ating video at nireaction na lang natin ng konti. Kalahati pa ito kaya hindi ko natatapusin kasi puro mga kasinungalingan naman yung mga pinagsasabi. Hindi mo yan, akala ko yung pastor magaling magpalusot kaya hindi niya kinaya si Ma'am Pinky Webb. Yari siya dito. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating video, nandyan lang po ang subscribe button. Please click lang po. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahalin natin ang ating bayan. Syukran.